Positibo ang nakikita ng Federation of Philippine Industries o FPI sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan kontra korupsyon. Ayon sa grupo, ang paglalantad ng mga irregularidad kabilang na ang mga flood control projects, patunay na seryoso ang gobyerno na mapanagot ang mga tiwaling opisyal at maayos na pagpapatupad ng transparency sa mga proyekto. Right now, actually, it's a big positive. The campaign of the president, who said it himself, the president himself said it. So, siya actually he's the one that blew the top off of this corruption. That is a big positive thing. I know there are a lot of probably foreign media that are saying, "Oh my gosh, you're so corrupt." But you know, the Philippines does not have a monopoly on corruption. All the countries have, but then one thing good for us is that it is actually being looked at. Ayon sa FPI, may direktang kaugnayan ang korupsyon sa problema ng smuggling na nagdudulot ng pagtaas ng presyo at pagbaba ng kalidad ng mga pangunahing produkto. Kasabay nito, tinutukan din nila ang epekto sa ekonomiya, kabilang ang pagpapatupad ng mga infrastructure projects na gumagamit ng lokal na materyales at supplier para mas mapalakas ang lokal na industriya at ang empleyo ng mga Pilipino. Goods coming in from China for the notebooks, for the different school supplies. That's why I mentioned here, Commissioner Ariel, mag-usap tayo. Kasi nga, the industries have been talking to me about some items that are being dumped. There's also cement that's being brought in, substandard na steel, and siguro malapit ng Pasko, so Christmas lights na naman. Layunin naman ng mas mahigpit na monitoring ang protektahan ang lokal na industriya at ang mamimili, pati na rin ang mga micro, small at medium enterprises na umaasa sa e-commerce platforms para sa kanilang kabuhayan. Kasabay nito, ipinapaalala ng Bureau of Customs na isa sa pinakamalaking dahilan ng problema sa supply at presyo ang smuggling at dumping. Nakikipag-coordinate naman ang BOC sa BIR at iba pang ahensya para sa information sharing at document monitoring. Tiniyak din nila na ang mga import process ay 100% digitalized dahil anumang kahinaan sa sistema ay nagdudulot ng panganib sa koleksyon at integridad ng proseso. So ang trabaho ko na lang is just to make sure na the minimum required features or capabilities will be there. Dapat nandun talaga yung kakayanan ng system na magkaroon ng full or 100% digitalized processes. Hindi po pwedeng partial, yung garbage in, garbage out. Hindi po pwede yun. Sa ilalim ng ganitong sistema, tiniyak ni Nepomuceno na ang mga PPP partners na katuwang ng BOC ay may sapat na kakayahan upang mapanatili ang tamang proseso sa bawat transaksyon at walang gastos na galing sa gobyerno. Bukod dito, ang mas mataas na importation na may zero taxes mula sa ibang bansa ay nagdudulot ng malaking foregone revenue sa gobyerno na umaabot sa higit 30 billion pesos noong nakaraang taon. Sa kabuuan, nakikita ng FPI at ng pamahalaan na ang kampanya laban sa korupsyon, smuggling at substandard imports ay pundasyon hindi lamang ng malinis na kalakalan, kundi ng mas matibay na lokal na industriya, mas maraming oportunidad sa trabaho at mas mataas na kumpiyansa ng mamumuhunan. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.